Ang sikreto ng masaganang buhay ay ang pagkamatay sa sarili at pamumuhay para sa kapwa. Ganito ang buhay ni Jesus, ang pag-ibig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida sa Galilea at nakiusap, "Ginoo, nais po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama sila nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito, ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y nababagabag ngayon. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, nilulhati ko na ito at muli kong luluwalhatiin. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa aking sarili ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay fruitful. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayo ay pumasok na sa ika-5 linggo sa panahon ng Kwaresma at dinadala tayo ng ating gospel doon sa kalooban ng Diyos, doon sa plano ng Diyos sa tayong lahat ay mamunga ng sagana. It is a life of fruitfulness. And mahalagang tingnan natin, suriin muli ang sarili. Tayo ba ay namumunga? Yung ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma is supposed to be an opportunity for us to be fruitful. Tingnan kung tayo ay namumunga pa. Tingnan yung ating buhay kung tayo masaya pa, masagana pa, kung tayo naglilingkod pa. Tingnan yung ating sarili. Kaya nga, makikita natin that this is the will of God and this is the mission of Jesus para tayong lahat ay gabayan niya at tulungan niya para tayo mamunga ng sagana. Narinig po natin yung kwento sa gospel na may mga Griego na naghanap kay Jesus. Sabi niya, we would like to see Jesus. Maganda po ito. Magandang pagnilayan din natin sa ating sarili. Tayo ba ay naghahangad at nagsusumikap na makita si Jesus sa ating buhay? Maganda yung hanapin si Jesus araw-araw sa buhay natin. Kasi kung ano-ano yung hinahanap, ang dami nating hinahanap sa buhay. But the question is, hinahanap ba natin ng Diyos? Hinahanap ba natin si Jesus every day?
Tayo naghahanap buhay. Ngayon, saan mo natagpuan ang buhay? Hindi ba pwedeng hanapin natin ang tunay na buhay kay Jesus? Sapagkat siya mismo nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So kung tayo tunay na naghahanap buhay, hinahanap natin si Jesus. Hindi lang yung trabaho, kundi si Jesus. Kaya nga, sabi rito ng Panginoon, maliban na ang butil ng mustasa ay mahulog at mamatay sa lupa, hindi ito mamumunga. Subalit kapag ito ay namatay, siya'y mamumunga ng sagana. Bakit agad idinugtong ito sa ating gospel? Yung paghahanap kay Jesus at pamumunga ng sagana. Mga kapatid, kapag natagpuan natin si Jesus sa buhay natin, tayo mamumunga ng sagana. At kung susundan natin si Jesus, tutup din ang kanyang mga utos, ang kanyang mga aral, tayo mamumunga ng sagana. So it is about fruitful life. Fruitful ba yung buhay natin? And when it comes to fruitfulness, hindi po ito nakasalalay lang o nakabase lang sa material na bagay, sa mga opportunities, kundi higit sa lahat, ang fruitfulness ay nakaugat sa ating espiritualidad, sa ating uri ng pamumuhay. How do we live our life every day? Mga kapatid, paano natin pamumungahin ang buhay natin? It's very clear sa ating gospel that it is only through a life of sharing. Kapag nagsimula tayong magbahagi ng buhay natin, ialay yung buhay natin, gamitin yung buhay natin sa paglilingkod sa kapwa, then doon lang magkakaroon ng fruitfulness sa buhay natin. Dahil yon ang konkretong palatandaan that we are growing in this life, that we are growing in this world. Kapag tayo ay lumalago, kapag tayo nagbibigay, kapag tayo naglilingkod, kapag tayo nagmamalasakit, kapag hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang, that is fruitfulness. Kasi ibig sabihin namumunga tayo at nagbibigay tayo ng bunga. Mga kapatid, sana sa paglalakbay na ito at habang tayo papalapit na sa panahon ng Semana Santa, the Holy Week, sana maging well-disposed tayo. Ang ibig sabihin ng pagiging well-disposed ay nandun palagi yung pagkilala natin sa ating sarili at pagkilala natin sa Diyos. Yung ating inadequacy, yung ating weaknesses, yung ating limitations, yung ating kasalanan. And the other side of this is the immense and the great love of God na siya nagpapabago sa buhay natin. Kaya nga ngayong araw na ito yung ating hilingin sa Diyos, na tayo ay magkaroon ng isang mabungang buhay sa pamamagitan ng paglilingkuran sa bawat isa. Paglilingkod sa kapwa, pag-aalay ng sarili, sa pagkakaibigan, at sa isang misyon na dalhin si Kristo sa bawat tahanan, sa bawat buhay ng tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mamuhay ng sagana. Turuan mo kami kung saan mo kami gustong dalahin sa buhay na ito. At nawa kami maging puspos ng iyong pagpapala at presensya, lalo na sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.